Good morning po sa lahat. Tayo po ay dito na po tayo lahat sa loob para tayo po yung magsimula na. Amen. Magandang mga kapatid. Tama yun na. Ngayong umaga ay para sa lahat. Nilapasalamatan po natin ating kapatid o yung pamilya na nagbigay po ng ating bulak-bulak ngayon. Mr. Edwin Wago and family. Amen. Lord, at maraming salamat po sa ating magandang bulak-bulak. And then, daw tayo sa mga may birthday po natin. Meron po tayo mga kapatid na nagseselebrate ngayon. At binabati natin muna lang po sa lahat. Ngayon ng araw na ito, May 31, Brother Amiel Chowaco. Yan, happy birthday to you, Amiel Chowaco. Amen. Kaisa-isang kanila. Kaisa-isang lalaki. Okay. Binabati rin po natin. Bukas naman po. Luluwan na. Binabati natin Brother Karen o Ashley. Happy birthday. Binabati po natin si Doc. Darating naman na 7. Mukhang linggo na ito First Sunday ng June. Pinapati po natin Sister Micaela Yumena. Malamang may matuloy yan. Ayan, happy birthday. Pinapati Micaela Yumena. 19 na 19. O 20. 19 na naman din ito lang ng church. Okay, wala po tayong anniversary. So, mali. Happy birthday. Meron po tayo bisita ngayon. First time. Ayan, wala po. So, welcome natin po sa welcome po natin natin pastor. Ano, welcome back, Pastor Dino. Dito. Amen. Namiss natin na ito. Sige, tayo po tayo lahat. Magkamayan po tayo. Awitin po natin yung welcome song. There's a welcome, there's a welcome, there's a welcome, Amen. Maraming salamat po sa ating lingkod. Mainit talaga ang balita, ano? Kasi mainit ang panahon, ano? Una po sa lahat, praise the Lord. Purihin ang Panginoon sa inyong lahat na nandito. Handa po rin tumakilang sa Panginoon. At alam ko ang puso nyo ay yun na talaga gustong gawin sa araw na ito. Purihin ng Diyos, sabayin siya at ipagdiwang ang kanyang pangalan. Okay po, sa ating pagbabalita, una sa lahat, maraming salamat po sa inyong mga panalangin para sa akin. Nakaraos po ako sa ating operation. Na-diagnose po kasi ako na may cyst sa bladder, sa pantog. Naramdaman ko siya, February. Nag-start na rin nagpa-check up. Ayun nga, sa diagnose na meron akong cyst.
advice na makita muna, masikip, gumana ko ng cystoscopy, nasilip ka na meron, in-advise ka rin na surgery, ano? Mas mahirap daw po pag lumaki, iliwasan po yung pag-lumaki. So, pinag-pray muna, tumahan ng mga linggo, no? At hanggang sa napagpasayahan ko na kailangan na talaga harapin ang surgery. Ayun nga po, nag-decide na ako at pinagdit sa family, sinabi ko na rin, no, mga possible things that will happen. So, yun o, nagkaroon mo na, nagkaroon sa Panginoon, nagkaroon sa mag-decide. So, nakaraos naman po, maraming salamat po sa prayers. Negative naman po yung biopsy. Yun yung pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yun yung nakaka-worry, no? Yung biopsy. No? Kasi doon magsisimula kung paano yung magiging buhay mo na. No? Yun na yung magtatakda ng susunod na mangyayari. Salamat po sa Panginoon. Nakaraos po. Magaman 3 weeks pa lang. Sabi ng Dr. Reo, bawal ka mo naman kuhaan ng 2 months. Bawal ka hard work. Wala mo nang buhat-buhat. Brigada pa naman. Pero alam naman ng principal. So, yun po mga kapatid. Praise the Lord for that. At salamat po sa lahat ng sumuporta, no? Sa prayers ninyo. Merong support ang pinansyal. Maraming salamat. At tinulungan din po ako ng SGDC sa pangunguna ng aming council. Ano? Salamat po sa inyo. At purihin po ang Panginoon. Compensate naman po ang lahat ng gastusin at mga gamot na ginagamit hanggang ngayon. So, yun po. Salamat po sa Panginoon dahil nakaraos po ng mahusay. Bagamat medyo mahirap po yung mga pinagdaanan. Ano? Almost 3 days ako sa hospital. Ano? And 2 weeks na naka-catheter. At dumalaw nga po ilang ating kapatiran. Salamat po sa inyo. Yun po iba, nakadalaw din sa hospital. So alam ko naman po lahat kayo gusto makadalaw sa akin kaya nire-restrict kayo ng inyong mga schedule. Salamat naman po sa inyong lahat. Purihin po ang Panginoon po. So amen for that mga kapatid. Sa ating po mga pagbabalita ay nakaraos na po ang ating mga pinag-desisyonan. Nire-ready
kaisipan, sa pagpupuri, pagkakilang sa ating Panginoon. Lahat po ng makakahadlang sa gawain sa tabi nito na yan. Yung mga alalahanin, yung mga lahat ng masakit sa tabi nito na yan. Ano? Kasi hindi tayo matutulungan yan. Tawagin na po natin ang ating praise and worship. Yan po, good morning po sa ating lahat. Tayo po ay tumayo. Purihin po natin ang ating Panginoon ngayong umagang ito. Jesus gave me life. He opened up my eyes. I can see
sa buhay natin. Sabihin natin, salamat Panginoon dahil kapag wala na kaming nakikitang daan, ikaw ang gumagawa ng paraan. Kapag tila imposible na ang lahat, ikaw ang gumagawa ng himala. Kapag nahihirapan kami maniwala sa mga salita mo, at kapag nababalag kami ng kaliliman, ikaw ang nagiging liwanag namin. So, itaas mo natin ang tinig natin sa Panginoon. Let's sing this song with grateful heart. Let's sing this song, worship Him, praise Him. Itaas natin ang ating mga tinig, itaas natin ang ating mga kasama. Malakas ang wala.
patuloy namin kasama, Panginoon, katuwang sa lahat ng bagay, lalo na sa gawain mo sa pagpupuli sa iyo, Panginoon. Salamat po sa lahat ng bagay. Purihin ka sa umaga nito. Tinataas po namin ang iyong pangalan. Sinasamba ka namin, Panginoon. Hindi man po tiglong ang aming pagtuon. Sa iyo po ang pinakamataas na pagpuli sa umaga nito. At aming itinatanghal ang iyong pangalan, Panginoon. Salamat po. Purihin ka sa umaga nito na bilang Diyos. At dalayan mo, Panginoon, patuloy mo kami samahan sa aming pong gawain. Sa umaga nito, Panginoon. Hanggang sa pong pagkain. Salamat po sa presensya ng bawat isa. Salamat sa pusong tapat na gusto ko magbigod sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pagkakalikan ng aking mga kapatid sa gawain mo, Panginoon. Patuloy mo silang pagpalain, Panginoon. Kataguin mo sila sa umagang ito. Ano man, Panginoon, ang kanilang kalagayan, ikaw ang isang umilos sa kanilang mga puso at isipan, Panginoon. Gamitin mo po ang mga salitang gagamitin ngayong bagay ito. Ang bawat bahagi ng gawain na pagpalain mo, bigyan mo kapangyarihan ang bawat dalangin at gawain. Itatayo mo sa pulpito ng Panginoon. At salamat po sa lahat ng bagay. Dahil mo rin siya, Panginoon, ang lahat ng kalipunan ng Iglesia na nagkakaroon ngayon ng gawain. Pagpalain mo ang aming pagtayo mo, pagpalain mo kanilang mga gawain, Panginoon. Kaya namin ipatuloy sa iyo, Panginoon, ang aming bansa. Ang lahat ng namumuno, paunahan mo, ang pangayos mo, ang pamamalakat sa buwan sa aking sila ng takot sa iyong Panginoon. At pwede sa kalagayan ng mundo, Panginoon, sa nangyayaring krisis, patuloy kayo ikaw ang siyang pumilos pa. Patuloy kami nagpipara sa iyong Panginoon. Salamat po sa lahat ng iyong gagawin. Salamat po sa lahat ng biyayang iyong ibibigay. At salamat po sa lahat ng bagay na pinagplano mo para sa amin. Pinupuri ka namin, pinadakila, sinasamba, ngayong umaga ito. Pinabalik po namin sa iyo ang lahat ng kapurihan at masasalamat. Tamawarin ka namin sa pangalan po ng Kristo Jesus. Amen.
Amen. Salamat po. Para na akong umaakit sa langit. Okay, tayo naman po ang lahat magsiyawin. Hindi po natin sa Diyos ang walang ulitin po natin lahat po ng stanza at sa ikaw po ay makikita po tayo sa Diyos ang walang Ating pong buksan ang ating pong mga banal na kasulatan sa aklat ng Ikalawang Korinto, Kabanatang 4. At babasahin po natin ang buong kabanata mula 1 hanggang 18 talata. The book of 2 Corinthians chapter 4, verses 1 down to 18. Sasabayan po ako ng may mga Tagalog at susundan naman po ng may mga Ingles. Pagdating po sa huling talata ay sabay-sabay po tayo babasa. Kung inyo na pong nakita, ganito pong sinasabi ng Ikalawang Korinto, Kabanata 4, talatang 1. Kaya nga, sa pagkakaroon namin ng ministeryong ito, ayon sa aming tinanggap na kaawaan, ay hindi kami nang hiling.
At kung ang aming ebanghelyo ay nagtatakpang ay may kalungkot sa mga napapahama. Sapagkat hindi namin pinangaharal ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus na Panginoon, at kami ay gaya ng inyong mga alipin dahil kay Kristo. Ngunit naglay namin ang kayamanan ito sa mga sasadlang lupa upang ang dakilang kalakhan ng kapangyarihan ay maging mula sa Diyos at huwag mula sa aming sarili. Pinag-uusig, gayon may hindi pinababayaan. Inilulog mo, gayon may hindi nakasisira. Sapagkat kami na nabubuhay ay laging ibinibigay sa kamatayan dahil kay Jesus, upang ang buhay naman ni Jesus ay mahayag sa amin namang may kamatayan. Ngunit yamang mayroong gayon ding espiritu ng pananampalataya na gaya ng nasusulat, sumampalataya ako at kaya'y nagsalita ako, kami naman ay nagsasampalataya at kaya kami naman ay nagsasalita. Sapagkat ang lahat ng mga bagay ay dahil sa inyo, upang ang biyaya na pinarami sa pamamagitan ng marami ay siyang magpasagana ng pagpapasalamat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Sapagkat ang aming pag-aakapitian na isang dalingama ay siyang gumagawa sa amin at lalo't-lalong bigat ng kaluwalang walang. Sabay-sabay po tayo sa uling talata. Samantalang kami ay nagsisitigil hindi sa mga bagay na nakakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakakikita ay may katapusan, datapwat ang mga bagay na hindi nakakikita ay walang hanggan. Purihin po ng Panginoon sa pagkasa ng salita. Awitin po natin ang verse 2. Ang mga puri
payapa ang damdamin. Tinig ni Jesus ay aking diringin. Siya'y aking pastor, nagagabay sa'kin, panatag sa Kanya. Pangako niya ako'y iiwan. Lalo na kung ako'y nahihirapan, kahit saan ako naroroon din siya. O bakit pa ba ako mangangamba kung si Jesus ang siyang kasama? Ngayon alam ko na dakilang pag-ibig niya, ang buhay ko'y hawak niya, di na mag-aalala. Ngayon alam ko na ligaya ay sa Kanya, wala nang kanyagan pa ang buhay ko kung pag-ibig siya. Pangako niya ako'y iiwan, lalo na kung ako'y nahihirapan, kahit saan ako naroroon din siya. O bakit pa ba ako mangangamba kung si Jesus ang siyang kasama? Ngayon alam ko na dakilang pag-ibig niya, ang buhay ko'y hawak niya, di na mag-aalala. Ngayon alam ko na ligaya ay sa Kanya, wala nang kailangan pa ang buhay ko kung kapiling siya. Ngayon alam ko na dakilang pag-ibig niya, ang buhay ko'y hawak niya, di na mag-aalala. Ngayong alam ko na ligaya ay sa Kanya, wala nang kailangan pa ang buhay ko kung kapiling siya. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. At nalaman ko itong pag-ibig mo. Purihin mo. Amen. Maraming salamat po sa ating tanging bilang at talagang ang Panginoon ay nariyan, hindi tayo iniiwan. Salamat din po sa ating choir, at natutuwa ako pa. Marunong talagang mag-beat Harvey. Purihin ang Panginoon na nilalabas niya ang kanyang talento. May talent pala siya talaga doon. Purihin ang Panginoon. Salamat din sa mga young people ng Bawit. At salamat po sa
lahat ng may bahagi sa pulpito, pagpalain kayo ng Panginoon. Amen. Tumabot na po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. By the way, mag-meeting na tayo, music, pag-aaral ng worship. I-briefing na natin yung ating bagong program para sa ating para makasanayan na natin. Mamaya nga po naman ay after the gospel hour, meeting ng council, at para may ayos po yung mga urgent needs na kailangan namin mapag-desisyonan, at paunti-unti na po yan, at alam po tayo sasamahan palagi naman. Ikalawang Korinto, chapter 4. Ikalawang Korinto, chapter 4, kabanata, talatang 15 hanggang 16. Pakitayo po tayo lahat at pakisundan niyo na lamang po sa inyong mga banal na kasulatan. Ikalawang Korinto, kabanata 4, talatang 15. Ganito po ang sinasabi, sapagkat ang lahat ng mga bagay ay dahil sa inyo, upang ang biyaya na pinarami sa pamamagitan ng marami ay siyang nagpasagana ng pasasalamat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Kaya nga, hindi kami nanghihimagon, bagaman ang aming pagkataong labas ay pahina, ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago araw-araw. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Samahan po ninyo kami at magpatnubayan sa pag-aaral. Ikaw isang maging guro namin, tagapagturo, tagapagbukas ng aming puso at isipan para sa mga bagay na gusto mong sabihin, magamit namin ito sa aming pang-araw-araw na buhay. Sa iyo po pupunan pa salamat at ikaw isang kumilos sa bawat isa sa amin sa pag-aaral nito. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang mga salitang ito ay tinuran ni Apostol Pablo para sa mga mananampalataya sa Korinto. Ayon sa pag-aaral sa aklat ng Korinto, dito naranasan ng apostol ang karamihan ng suliranin at problema sa iglesia. Una na riyan ang mga hindi naniniwala sa kanyang pagka-apostol. Ang hirap niyan, mag-leader ka, mamumuno ka, pero ang daming nagdadakot sa iyo. Hindi ka naman apostol hindi mo naman nakita si Kristo, hindi mo naman nakasama. Ganun yung pangangatwiran noon. Tinutuloy lang na apostol yung 11 nakasama ni Kristo. So, ganun yung paniniwala ng iba. Yun ang unang punto sa kanya. May mga pumupula sa kanyang kakayahan. Ay, hindi mo kakayanin yan, may sakit ka. Alam niyo ba may sakit si Pablo? Kung dadalhin mo siya sa ophthalmologist, bibigyan siya ng salamin na makapal kasi kapal ng jealousy. So, meron siyang eye illness. Ang problema noon, wala pang salamin, walang pamata, may pamahid, pero pamata wala pa, napakahirap. Meron siyang iniinda. So, maraming nagtutuda sa kanyang kakayahan. Dahil meron siyang karamdaman sa pisikal. May sumisira din sa kanyang reputasyon. Lalo na sa pananalapi. Kasi, di ba, sila noon, nagtitipon ng pananalapi para sa mga naghihirap sa Jerusalem. Meron din mga nagduda sa kanya noon. Akala tinokorap niya yung pananalapi. So, ang dami niyang kinakaharap. May suliranin din siya sa mga members ng Korinto na sila ay
nasa sitwasyon ng pagiging carnal. Pastor, ano yung carnal? When you see the word carnal in the Bible, it means material things. Wala namang masama sa material things. Yung kuha nyo, material yan, gamit nyo, lahat ng kinakain nyo, material things. Pera, sa lahat ng material. We need all of those things. But when we say carnality, you are just focusing only on those things. Binibigyan mo siya ng prioridad. So, merong carnality sa mga members. No? Kasi, baka pa sila ay nandoon, pero parang mga worldly sila. Merong pagkakampi-kampi. Merong politika. No? May sunod-rin sila sa pagiging carnal ng mga members niya. May pagkakampi-kampi, pulong-pulungan, may pag-aalitan. Bukod pa riyan ang pag-uusig sa labas ng mga Hudyo sa church ng Corinth. Parang sabay-sabay, sabi ni Pablo. No? Loob at labas ng church may problema. Member ko may problema. Sa labas may problema. No? Kasi may dumating tayo dyan, halos nagsabay-sabay. Marahil mayroon na siyang sapat na dahilan upang tumalingkod. Pero iniisip ni Pablo, parang over na ito kakayanin ko pa kaya ito. No? Meron siyang naiisip, marami na siyang pagiging dahilan para umiwas na, talikuran o iwan, tamalikod, magpitil, mag-quit. Lalo na sa church na ito, at humanap ng kapayapaan sa kanyang sarili, lalo't siya ay nasa kulang na, nagkakaedad na. Alam niyo yung mga nagkakaedad na, may iba na gusto niya yung mga magsi-60 na, Ang gusto niya may mubo na lang sa bukin. Yan, di ba? Pero ang gusto natin nagtatanim-tanim na lang ng gulay, may konting fish pan doon, may nalaga sa tilapia, kung kuya-kuya ka doon sa sa papa, gano'n na lang ang gusto Wala na talaga siyang, gano'n ang mga gusto na, lalo na mga paretiro. Sa edad ni Pablo, paretiro na yun Dapat iniisip na niya yung mga gano'n. Pero wala kang nakitang meron siyang gano'n sinasabi. So, hindi ito ang inaasahang gagawin niya. Sa kabila ng lahat, siya ay nakapagpatuloy. Napanatili niya ang kanyang sigla at lakas upang malagpasan ang lahat ng kahirapang ito. Hanggang siya ay hadlangan ng pagkakadakip ng gobyernong Romano. Nagpapigil lang talaga sa kanya yung gobyerno, hinuli na siya, wala na siyang magawa. Pero kahit hanggang puluhan, tuloy-tuloy pa rin ang kanyang ministry. Hindi siya tumigil. Makikita mo sa taong ito ang kanyang passion. Sinabi pa nga niya sa 2 Corinthians 4:8, siya na rin ang nag-testimony, sa magkabi-kabila ay nagpipit kami. Gayun ba hindi nangagigilagis? Nangatitilihan. Ibig nangatitilihan, nag-worry, natutulala. Kahit siya ay leader, kahit siya ay pastor, kahit siya ay namumuno, nangatitilihan din sila o natitigatin din, nag-iisip din, napapatingin din sa malayo. Nangatitilihan ang sinabi niya. Gayun may hindi nawawala ng pag-asa. Verse 9, pinag-uusig, gayun may hindi pinababayaan. Ito yung mga words niya, laging may hope dun sa pangalawa. Inululog mo, bagsak na, depressed na, down na, kasunod ulit, gayun may hindi nangasisira. Verse 10, lagi siyang may tinataglay sa katawan ng kamatayan ni Jesus upang ang buhay ni Jesus ay mahayag naman sa aming katawan. Ito po yung mga personal testimony niya na nangyari sa buhay niya, pero nakita naman natin, nalagpasan niya ang lahat ng mga ito. Gayun din naman sa ating panahon, maging sa church, o maging sa inyong pamilya,
o maging sa inyong mga personal na buhay. Dumarating ang mga suliraning iyan at problema sa buhay. Marami tayong kinakaharap na suliranin na tila ba sunod-sunod na dumarating. Yung kapatid ko na nasa abroad, yung aming pangalawang babae, ay bunso. Ang babae ko, ang aming bunso, si Lisa. Ang dami niya rin pinagdaanan. Dumaan din sa hospital. Dumaan din kami sa pagkain sa buhay. Yung mga kapatid ko may sakit. Yung dalawang kuya ko nakaratay. Nandun sila sa bahay. Yung isa may cancer. Kayo pa rin. Yung isa nandun na lang sa bed. Ikot-ikot na lang sa bahay. Tapos sinundan ko pa. Nung ako'y mag-report sa kanya. Eh siya rin, katatapos niya rin. Siguro na ano na rin siya, sabi niya, when it rains, it pours. Ang ibig sabihin, kapag umulan, bumubuhos talaga ang ulan. Pag nung bumagsak yung problema, nagsunod-sunod na ang problema. Natutulala kami ng pamilya, natitigatin din kami lahat, nasisyak kami lahat, nag-iisip kami lahat, nag-aalala kami lahat, lahat ay tumatahimik, walang nagsasalita. Pagkagat of peace is there. Nandun yung Diyos na nagpapayapa sa akin. All of those things dumadaan, pero tahimik ka lang. Tahimik lang ang lahat. Naranasan ng lahat yan, naranasan nyo rin yan. Maraming bagay na dumarating sa inyo, kung tahimik lang kayo. Pero alam nyo, mayroong Diyos na tumatara sa inyo. So tingnan natin, ang mga bagay na nakapagbigay ng lakas ng loob kay Pablo. Na siya rin dahilan kung bakit siya nakapagpapatuloy. Narito mga bagay na makapagbibigay ng lakas sa atin upang magpatuloy. Kaya kahit may pagkain ka, kahit sapat ang nutrisyon mo, kahit ano ng bagay meron ka, ngunit kung wala kang purpose, wala ka rin lakas sa buhay. Tingnan natin, ang unang bagay na makapagbibigay lakas sa atin upang magpagpatuloy sa buhay nito. Una sa lahat, ano ang ginawa ni Pablo? Number one, ang isang nakapagpalakas kay Pablo ay ang pagganap sa tungkulin iniatang sa kanya. Lahat tayo ay may layunin na dapat gawin. Hindi tayo tinawag ng Diyos na walang gagawin. You have a purpose in this life. Sabi ng 2 Corinthians 4:1, sabi ni Pablo, kaya sa pagkakaroon namin ng ministeryong ito, anong meron siya? Pagkakaroon namin ng ministeryong ito, merong ibinigay na gawain kay Pablo, isang ministeryo. Ayon sa aming tinanggap sa Panginoon, na kaawaan at hindi kami nang hihina. Yun ang kanyang sinabi. Ayun, kaya sa pagkakaroon namin ng ministeryo ito, ayon sa aming tinanggap sa kaawaan, ay hindi kami nanghihina. Merong pinagmumulan yung kanyang sigla. Ang unang nagiging kalakasan ni Pablo ay ang patuloy na pagganap sa kanyang tungkulin. Sabi ng isang programa sa telebisyon, ano ang ganap? Ano ang inyong ganap sa buhay na ito? Meron bang ganap kayo sa inyong pamilya? Meron bang kayong ganap sa inyong hanap buhay? Meron kayong ganap sa kinalalagyan ninyo ngayon? Tawag yan ng tungkulin. Ang unang naging kalakasan ni Pablo ay ang patuloy na pagganap sa tawag ng tungkulin. Ito ay ang ministeryo ibinigay sa kanya ng Panginoon.
Ang tawag na ito ay ang pagka-apostol niya sa mga Hentil. Apostol Pablo, Pablo, bakit mo ako pinanuusin? Sino ka po ba, Panginoon? Ako ang Panginoong Jesus. Huwag kang sisipa sa matulis dahil gagamitin kita. Ikaw, pangungunahan mo ang mga Hentil. Ikaw ang siya magtuturo at mag-aakay sa kanila. Meron kang gaganapin. It means there is something na kailangan niyang bumangon at tumayo at ganapin ang kanyang tungkulin. In the same way with us today, meron tayong mga ganap at tungkulin na dapat ipagpatuloy. Ito ay ang ministeryo natin. Sa tawag na ito, nakatuon ang pansin niya. Dito niya ibinuhos ang kanyang panahon, talino, kakayahan, at dito rin naman siya pinagpala ng Diyos. Habang kumaganap siya ng tungkulin, may pagpapala ang Diyos doon. Pag nagtrabaho ka, may sahod ka. Di ba may pagpapala agad? Bakit? Tawag ng tungkulin yun eh. Nandang kaakibat agad. Hindi lamang sa loob ng iglesia ang pagmiministeryo. Minsan, iniisip natin yung ministeryo, ay, dyan lang yan sa church. Kaya mo na yung may mga ministeryo dyan. Kaya mo na may mga gawain dyan, mga director dyan, yung members of the council dyan, yung mga officers dyan, mga deacons dyan. Sila lang may ministry dyan. Hindi po. Hanggang sa labas po yan. Hindi lamang sa loob ng iglesia ang pagmiministeryo. Kahit sa ang larangan ay meron tayong ministeryo at tungkulin dapat galamin. Sapagkat ang kahulugan ng salitang ministeryo ay paglilingkod. Kung ikaw ay empleyado ng gobyerno, ang tawag sa iyo, lingkod bayan. O, hindi pinaglilingkuran. Kung ikaw ay isang guro, naglilingkod ka sa bayan sa pamamagitan ng pagtuturo sa mga bata. Ikaw ay nagmi-ministeryo. Ikaw ay nasa iyong hanap buhay, ano man ang pinamumulungan mo, tinutulungan mo yung mga empleyado mo, nagmi-ministeryo. Kumaganap ka ng tungkulin sa iyong ginagawa, pinagtitiwalaan ka, nagmi-ministeryo. Dahil ikaw ay naglilingkod. Sino ang pinaglilingkuran mo ngayon? You are a servant. Meron kang ministeryo. Mayroon tayong pinaglilingkuran sa ating pang-araw-araw na buhay. Maaaring ministeryo sa pamilya. Kung ikaw ay isang padre ng pamilya, that is your ministry. Dami ko nakita pamilya sa mga bata. Grade 4, grade 5 ang hawak ko. Wala yung padre ng pamilya. Tinaasa ng pamilya. Inabandon yung mag-ina. Inabandon yung bata. Yung bata tulala, papasok na din kumakain, papasok na ayaw mag-aral dahil walang suporta sa tahanan. Wala yung gumaganap ng tungkulin. Tingnan yung nagiging epekto. Ministeryo sa inyong pamilya, ministeryo bilang magulang, ministeryo sa inyong trabaho, ministeryo sa simpleng paraan. Kahit nung hanap buhay mo, kung ikaw ay naglilingkod sa kanila, nagtitiwalaan ka, you have that ministry. Iyon ang nagbibigay lakas kay Pablo. Ika nga, sino ang nagpapabangon sa iyo araw-araw? Meron ka bang dahilan para umabangon pa? Alam ko meron. Kaya, araw-araw kayo gumawa. Because you have that purpose. Ang unang dapat magbigay na sa atin ay ang tawag ng tungkulin.
May tungkulin tayo sa Panginoon, may tungkulin tayo sa pamilya, may tungkulin tayo sa gobyerno, may tungkulin man tayo sa lahat ng ating posisyon ngayon. Do that thing and you'll have this power. Doon magsisimula naman. Alam niyo po, sa isang pastor, magmalayan siya sa church, lulugo-lugo yan. Pero pag kasama niya yung church, nakikita mo ba, energized siya. Dito lang ako nagiging madaldal, katayan ko sa bahay. Pero pag kasama ko na kayo, nagiging bigo ako, nagiging madaldal, kasi nga, nasi-church na. Kumbaga sa battery, yun talaga yung gusto niyong gawin, yun yung buhay niya. And the same way, yung pagtuturo, ang hirap. Dami mong bata kasama. Pero alam niyo, pag nasa loob ka na ng classroom at nagtuturo ka na, at nakikita mong natututo yung bata, natutuwa ka talaga. Nasa-church ka. Bakit? Yun yung ministry. Pag nakatuto mo yung tao, naturuan mo ng salita ng Diyos, natuto, nagkaroon ng pagbabago sa kanyang buhay, napakasaya. At sa church ka. Bakit? Nasusulit ka. Nasusulit yung tawag sa iyo. Sa maghapong ito, dapat meron kang ma-charge din na iba. Ganun po yun. Ako, ibig sabihin, ang unang nagbibigay lakas sa atin ay pagkanak sa ating mga tungkulin. Hindi pwede wala kang tungkulin. Lahat tayo binigyan ng tungkulin ng Panginoon. Pastor, ano lang ako ngayon? Estudyante. Tungkulin mong mag-aral na mabuti. 95 ngayon ang academic excellence. Makakala niyo. Hindi na 90. 95 and above. Ano nag-detect ka na, pastor, no failing grade. 85 average, all of the subjects. O, kita nyo, hirap maka-achieve kayo. Dito natin makikita ang pinakamatyagang bata at talagang may talino at talagang masipag sa pag-aaral. Yung mga kaniwang honor noon with honors, with high, with highest, wala na yun. Kailangan i-achieve mo ngayon with highest agad kasi 95 eh. Sa bagay, ganun po talaga. Kahit sa Panginoon, titignan niya sa inyong pinakamatapat na paglilingkod. That's it, mga kapatid. The first thing na ginagawa ni Pablo na siyang nagbibigay na sa kanya ay ang laging pagganap sa tawag ng kanyang tungkulin. In the same way with us, kung kayo ay patuloy na tatayo sa tawag ng tungkulin sa inyo, ito ang magbibigay lakas sa inyo. So lahat ng teachers kayo, parang wala pa sa hulog yan Kasi nga, pag magsisimula na, parang kulang pa yung bakasyon, parang hindi na pahinga o parang hindi man naramdaman. Pero pag unta mo na yung pakayan, lahat yan, makikita mo, ano na sila, inspired na sila. Kasi iyon yung mag-charge sa kanila. Pag nandun na yung ginagawa mo, tumutupad ka na sa tungkulin, iyon ang magbibigay lakas sa iyo. Number 2, ikalawang nagtutulak kay Pablo, ito ay ang paggamit sa mga kakayahang ibinigay sa atin. Hindi ka bibigyan ng tungkulin ng Diyos kung wala kang kakayahan doon. Narating principal yan Tinitingnan niya natin yung teacher niya. Ito, magaling sa computer to. ICT ka. Ito, magiging English. Magaling sa English to. English coordinator ka. Diba? Parang basics ko yan So, ito, magaling sa science. Science coordinator ka. Ganon din ang Panginoon. Kaya meron kang tungkulin. Dahil alam ng Diyos, sa tungkulin iyon, meron kang kakayahan na gagamitin. Pastor, di naman ako marunong magsalita. Pastor, di naman ako marunong mag-Bible study. Pastor, di naman ako, hiyang-hiya kasi ako, pastor, pag nakaharap na ako sa tao, di ko pa alam ang sasabihin ko. Dami natin dahilan pag tinatawag tayo ng Panginoon.
Pero tingnan muna natin ito. 2 Corinthians 4:7. Sabi ni Pablo, ngunit, taglay namin ang kayamanang ito. Ayan. Para may virtud na binigay ng Panginoon sa kanila. Para may antik-antik. No? Mayroong isang bagay na ibinigay ng Diyos. Ito. Ibigay ko sa ito. Gamitin mo yan, ha? Gamitin mo yan. Ano sabi na? Ngunit taglay namin ang kayamanan. Kayamanan ang tawag eh. Ito sa mga sisidlang lupa. Ano yung sisidlang lupa? Ang tawag nila. Buhay ka pa, ito gamitin mo. Upang ang dakilang kalakhan ng kapangyarihan ay maging mula sa Diyos at huwag mula sa aming sarili. Ano ba yung kayamanan ng iyon na binigay ng Diyos? Ni Pablo. Ang kayamanan ng taglay ni Pablo na ibinigay ay ang pangaral ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Pablo, dalhin mo ang aking salita sa mga hindi. Ipangalan mo ang Ebanghelyo ng kaligtasan na ginawa ko para sa mga tao. Yan yung kayamanan ng taglay mo. Gagamitin mo yan. So there are things na binigay sa kanya ng Panginoon. Ano yun? Yung pagdadala ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Siyang gamit nila sa araw-araw ng kanilang pangaral. Sa pagdadala at paggamit ng kayamanang ito, lumitaw at nahasa ang mga personal na kakayanan ng bawat isa sa mga kasama ni Pablo. Dito sila natutong makiharap sa mga tao, makihalupilo sa mga tao, kung paano makitungo sa mga tao, at dito rin lumitaw ang mga kakayahang ibinigay sa kanila ng Panginoon. Sabi pa ni Pablo, ay, hindi po ako marunong. Ay, mahihayin po ako, basic po ako, Panginoon. Hindi ko po tatanggapin yung kayamanan iyan ang gagamitin. Hindi ko po kaya, Panginoon. Wala po akong kakayanan. They just love you. Pero, nag-obey lang siya. Sige po. At nung ginagamit na niya ang pangaral ng Ebanghelyo, doon lumitaw ang lahat ng kanyang kakayanan. May isang teacher kami, pero 5 years na siya. Tapos, nag-abroad na siya ngayon. Text siya, sabi niya, maraming pong salamat, ganyan. Sabi niya lang doon, marami po akong natutuhan sa eskwela niya. Tinuruan po ako. It means, tuod na siya natuto. Bakit? Pagka-graduate mo ba, marami ka nang alam? Pagka-graduate mo ba, experience-sado ka na? Pagka-graduate mo na ba, alam mo na ang lahat? Siyempre, di ba? Kaya nga hinahanap yung experience eh. In the same way with God, when you agree to Him to carry the words of God, doon ka matututo. Doon lilitaw ang lahat ng kakayahan mo. Doon ka matututo na makiharap sa tao, magsalita, lumakas ang iyong loob, mabandar ang kaisipan mo, magkwenta, magplano, at mamuno. Kaya malaking development kapag involved ka sa church. Malaki ang maitutulong nito sa personalidad mo. Malaki ang maitutulong ng iglesia sa pag-develop ng sarili mo. Dahil dito ka tinuturuan ng Diyos. Kapag kayo ay involved sa church, you are learning those things that you cannot learn from the outside. Dito mo matututunan maging matibay. Pati pagiging manipis mo, kakapal. Pati pagiging mahihiyaan mo, hindi ka mahihiyain. Sa totoo lang, mahihiyaan akong tao. Sa totoo lang, introvert ako. Sa totoo lang, gusto ko lang lagi nasa isang sulong.
Pero pag tinawag ka ng Diyos, kailangan convertible ka. Introvert ka na, extrovert ka pa. Hindi yung introvert ka lang or extrovert ka lang. Nandun pa rin yung personahe mo, kaya lang, nag-i-improve. Tandaan nyo ito, iba ang karakter ng taong involved sa church. Mas malalim siyang mag-isip, mas mahinahon siyang magplano, mas mayroon siyang edge sa mga gagawin, natutunan pa rin niya ang magiging matyaga at paano humawak ng tao. Malaki ang naituturo kapag nag-agree ka sa Panginoon. Yes, Lord, I will serve you. Yun ang nagbigay lakas kay Pablo. Anong sabi? Sa number 2, ang paggamit sa mga kakayahang ibinigay sa atin. Yung mga kakayahan ko, minsan hindi mo alam yun. Si Arby, malay ko ba kung marunong magkagkag ng kuwan? Ang alam ko lang, marunong lang siya tumugtog. Walang kumakanta siya. Pero yung mag-lead ng kuwan, hindi ko alam na meron siya. Pero dahil involved siya, lumilitaw ang iba niyang kakayahan. Ganun po ang Panginoon. May trust, binigyan ka ng gawain, lalong lumilitaw ang iyong galing. Magpagamit ka lang. So, paggamit sa mga kakayang na binigay sa atin, hindi lang sa loob ng church. Kahit ikaw ay nasa trabaho, paggamit mo yan, nagagamitin ka ng Panginoon. Doon ka makikilala ng mga tao. Si Pablo ay nahasa, naging magaling sa pagtatanim. Hindi naman magtatanim si Pablo eh. Alam niyo ba si Pablo, taong gobyerno yan. Pero natutunan niya magtanim. Nung siya tinawag ni Kristo. Magaling siyang farmer. Yung kasama niya si Apollos, naging pihasa sa pag-aalaga naman ng pananim. Si Pablo ay isa ring arkitekto. Hindi niyo ba alam, architect si Pablo? At ang iba naman ay naging inhinyero. Iba naging engineer. Tignan natin, totoo ito. Ano nung nga ba magtanim si Pablo? O, tignan natin. Unang Korinto 3:6. Sabi ni Pablo, ako ang nagtanim. O, kita nyo, marunong siyang magtanim. Hindi naman niya alam magtanim eh. Ang alam niya mang-usig. Ang alam niya, takpin yung Kristiyano, mahirapan. Ang alam niya, tama yung ginagawa niya. Sunod lang siya sunod sa mga utos ng nakatataas sa kanya. Pero ngayon, tinuruan siya ng Diyos na maging productive. Hindi siya pumapanay ngayon. Siya yung kumukuha dahil siya ay nagtatanim. Sabi niya, ako ang nagtanim. Ako, sabi niya ulit, si Apollos ang nagdidilig. O, kita niyo, tandem sila. Siya yung planter, iba naman yung waterer. Ngunit, ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. Anong ibig sabihin nito? Kahit anong galing mo, kahit anong talent mo, kahit super talino ka, kung wala ang Diyos, wala rin. Bakit? Partner nila yung Diyos. Ito pa, sa verse 10. 1 Corinthians chapter 6, verse 10. Sabi ni Pablo, ayon sa kaloob ng Diyos sa akin, ako ang naglagay ng pundasyon. Alam mo nang ginuguhit ng architect? Foundation. Kita mo, architect na si Pablo. Dito ang poste. Ako nga, pag nag-iisip ko, nag-i-imagine na rin ako dito yung poste. O amin. Yan. O, diba? O, ano yung ano? Yung makano. Diba, nag-iisip ka na eh. Nag-a-architect ka na. Okay, architect pala si Pablo. Ako ang naglagay ng pundasyon. Sabi niya, bilang mahusay na nakapagtayo. Tapos sabi pa niya, iba naman ang nagpapatuloy sa pagtatayo. Engineer naman yun. Yun yung nagsusupervise na pag
Nilalagay na yung mga bakal, mga hollow block, pagkahalo, may mga ano lahat yun. Ang pagganap sa tungkulin ni Pablo na dalhin ang Ebanghelyo ang siyang pumukaw sa kanyang mga personal na kakayahan at ginamit sa gawain ng pangangaral. Ito na rin ang naging pagpapala sa pang-araw-araw niyang buhay. Ang paggamit sa mga personal nating kakayahan ang siyang magpasigla sa atin at magbibigay lakas upang magpagpatuloy. Kung saang larangan ka magaling at mahusay, iyon ang iyong gawing puhunan at pagyamanan. It takes sa mga kakayahang yan, dyan ka na rin gagamitin ng Panginoon. Kung ikaw ay magaling sa pagkukwenta, magaling ka sa pera, magaling ka sa pagtatayo, magaling ka sa pagguhit, magaling ka sa lahat ng bagay, dyan sisimulan ng Diyos na gamitin mo. Kung anong meron ka, hindi gagamitin ng Diyos sa'yo. Number 2, ang nagbigay lakas ay ang paggamit sa mga kayahang ibinigay sa all of you. Walang edad yan. Lahat kayo may kakayahan. Number 3, isa pang bagay na nagbibigay lakas kay Pablo, ang paglilingkod para sa kapakanan ng iba. Sabi niya, Ikalawang Korinto, chapter 4, verse 12. Sabi ni Pablo, kaya nga ang kamatayan ay gumagawa sa amin, tatapat ang buhay ay sa inyo. Ano ba ibig sabihin ni Pablo? It means, kahit na nabibigit sila sa kamatayan, kahit na anong hirap na kanilang nararanasan, gusto nilang dalhin ang salita ng Diyos at ipangaral, turuan ng mga tao, dahil ito ang magbibigay buhay sa kanila. Baka man sila ay napupunta na rin naman sa kamatayan. Dahil sa paglilingkod ay nabibigit sa kamatayan ang buhay ni Pablo kasama ng kanyang mga kasamahan. Dahil din yung nabigdalawang apostol at iba pang disipulo. Nakaranas sila ng pag-uusig hanggang kamatayan. Sa taong nabibigit sa kamatayan, ang una mong iniisip ay kung paano mo ba isasalba ang sarili. Alam niyo, ang isang tao, kapag yan ay nabibigit sa kamatayan, o nagkakaroon siya ng danger, unang iniisip ko, paano mo isasalba ang sarili mo? Natural lang naman yun. Pag nagkaroon ng pangalan, ang una mong iniisip, paano mo isasalba ang sarili mo? Dahil din, mga mahal sa buhay, paano mo isasalba? Natural lamang na unahin mo ang iyong sarili kaysa iba. Tawag dito ay natural instinct. Siyempre nga naman, nabibigyan ka ng kamatayan, ano pang gagawin mo? Eh di, tumakas ka. Tingatan mo sarili mo, magtago ka, o isalba mo sarili mo. Iwanan mo na yung iba. Nangyari yan kay Pablo. Katulad ng nangyari kay Pedro, nung nagkakagulo na, di ba? Kinailangan pa nga si Kristo. At iba pa mga apostol. Ngunit, kalaunay na naig ang tungkuling makapaglingkod sa iba. Bagamat sila'y nakakatakot at nanghina, sila'y bumangon, nagsikap muli, at ito ay dahil na rin sa pag-ibig nila kay Kristo. Kasi gusto nilang masunod ang mga iniuutos ni Kristo. Sabi ng 2 Corinthians 5:14, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang nag-uudyok sa aking pagkaganyan. Ngayong malaman kong siya ay namatay para sa lahat, at dahil diyan ang lahat ay nagbibilang ng mga patay. Ang tanging na
nagtutulak kay Pablo ay ang pag-ibig ng Kristo sa kanya. Anak, maglingkod ka, paglingkod ka sa akin sa paglilingkod mo para sa iba. Tinuruan tayo ng Panginoon na maglingkod. Sabi ng Mateo 5:43, narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kamutan mo ang iyong kaaway. Normal yan. Sino bang napupot sa kaibigan nyo? At ang kaibigan nyo lang yun, di ba? Kasi kaibigan sila. That's normal. Sabi dito, narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kamutan mo ang iyong kaaway. Kanya naman talaga totoo nangyayari. Kaaway mo talaga kayo napuputan mo yan tuwing nakikita mo kumukulo yung grupo yun. Kahit sa mga Kristyano, nangyayari pa rin yan. Pero, pinaligtan ni Kristo. Ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at italangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Pinagpipray niyo mga kaaway niyo? Opo, Pastor. Pray na ako ng pray. Namatang pa siya. Sana mauntog siya. Nagpipray ka, no? Hindi po gano'n. No? When we say, yung magandang kahinatan nila, kahit sa anumang paraan sila ay mag-isip. Ano? Hindi yung magpipray ka ng negative para sa kanila. You must pray for them. No? Idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Yan. So mga kapatid, ang ikatlong nagbibigay lakas kay Pablo ay ang paglilingkod sa Panginoon na ginagawa para sa paglilingkod sa kapakanan ng iba. Usually makasarili ang tao pero kung maging Kristiyano tayo, lagi na rin natin iniisip ang kapakanan ng iba. Number 4. Isa pang nagbibigay lakas kay Pablo ay ang pagtitiwala sa mga pangako ng salita ng Diyos. You know, if you don't have hope, you cannot be here. Hindi ka na pupunta rin. Kung walang pag-asa, hindi ka na rin magpapatuloy. Kung walang pinanghahawakang pangako, hindi ka naman nanatili. 2 Corinthians 4:14, sabi ni Pablo na aming nalalaman na ang bumubuhay na magkulit sa Panginoong Hesus ay siya rin bumubuhay na magkulit sa amin. Nakalakit ni Jesus at iharap kami kasama niya. Ang isang pangako na hinihintay nila ay ang buhay na walang hanggan o pagkabuhay na magkulit. Inaasahan nila ng Pablo yan. Kaya malakas ang loob ni Pablo dahil patuloy siyang nakatangan sa mga pangako ng Diyos. Isa na rito ang pagkabuhay na magkulit katulad ng Panginoong sa Kristo kasama ng iba pang mananampalataya. Katulad, read natin, tayo ay nagtitiwala sa mga pangako ng Diyos. Kaya tayo nagpapatuloy. At ito ang isa sa nagtutulak sa atin at nagbibigay lakas upang gumawa. Kung walang pangako ng pag-asa, ay wala na nga tayong aasahan pa. Wala na rin kamuluhang magpatuloy pa. Pero dahil sa pag-asa ng salita ng Diyos, nabibigyan tayo ng kalakasan. Anong sabi ng Hebreo 6:11? Sabi ni Pablo, Hebrews 6:11, at nanais ko na bawat isa sa inyo'y patuloy na magsumikap hanggang wakas upang kamtan ninyo ang inyong inaasa. Every one of you, meron kayong inaasa. Meron kayong pinag-pray. Meron kayong mga kaibigan.
Meron kayong pinagtitiwalaan sa Panginoon, natuto pa rin niya ang pangako ito para sa inyo. Ito ang pinili ni Pablo, verse 12. Kaya huwag kayong maging tamad, tularan ninyo ang mga taong nagtitiis at nananalig sa Diyos at sa gayon tumanggap na mga ipinangako niya. When there is hope, there is power. Kung mayroong pag-asa, mayroong lakas. Sapagkat yan ang dahilan kung bakit tayo patuloy na nagtitiwala sa Kanya. Dahil meron siyang ipinangako para sa atin. Maraming bagay na ang pagpapahinga sa atin. Maraming bagay na mati-discourage ka na. Maraming bagay na parang hindi mo na kaya. Parang nadaan mo lang mga bagay na. Gumalang ka lang sa tawag ng iyong tungkulin. Yun ang una mong gagawin. Pangalawa, gamitin mo na patuloy ang kakayang nagagawin sa iyo. Pangatlo, patuloy ko pa rin maglingkod para sa iyo. Ika-apat, magtiwala ka sa pangako ng mga sa iyo. Mga bagay na yun, bibigay lakas sa iyo. Tulungan ka ng Panginoon na makapagpapagod. Ngayon tayo lahat, tayo panalangin. Habang namuloy na kayo po, lahat na tayo nakapagpapagod. Magaling Diyos, para ng mga maraming salamat po sa mga marami na kami naranasan sa buhay. Marami na kami sunod-ring sinumong. Marami ng pagsubok na dumating sa iglesia nito. Marami ng bagay na may sapat na dahilan kami para quit, malis, mag-decide. Pero hindi yun ang kalooban ko. Salamat kay Pablo. Salamat sa buhay at tao. Nakita namin ang kanyang pagbago araw-araw para gumarap ng kanyang tungkol. Hindi siya namin. Nakita namin, Panginoon, patuloy niya ginamit ang lahat ng kanyang kakayahan, Panginoon. Siya nagbigay sila sa kanya. Nakita rin namin kung paano siya maglingkod sa iba. Nakita namin ang patuloy niyang kabigatan. Ang isa pang nakita namin sa kanyang buhay ay ang pagtitiwala niya sa mga pangako. At sa uli, nagtagumpay siya sa kanyang buhay. Naging dakilang misyonero siya ng kanyang panahon. At ginamit ko siya sa awat ng kanyang mga kaya Panginoon. At sa amin, maaari mo rin gamitin sa mga bagay nito. Tinawag mo kami na may layunin. Tinawag mo kami na may gagawin. Tinawag mo kami ang pagkampanan ng aming mga tungkulin. At alam namin, ikaw isang magbibigay ng patuloy ng kasalanan. Salamat po sa mga salita. O Diyos, patuloy ko dinadalangin ng aking mga kapatid ngayon. Alam ko meron din silang kahihiyan. Meron silang mga problema. Meron silang pinapalangin. Meron din pinagdadaanan. Patuloy ko pa rin silang gusto ipanalangin sa iyong Panginoon. Ilapit. At alam ko na patuloy kang tutugon, Panginoon. Sa lahat po ng ating mga kapatid na may kahilingan, pakitaas po ninyo ang mga kamay. Amen, amen. God bless you. Amen, God bless you. Amen, God bless you. Amen, God bless you. Panginoon, nakakita ko po patuloy ang mga kamay na ito na patuloy na nagtitiwala sa iyo. Bless them, O Lord. Give them the desires of their heart. Bless them. Bless what they want, Panginoon. Bigay mo po sa ayon sa iyong kalooban. Kung problema, bigay mo ng kalutasan, kahilingan, Panginoon. Ibigay mo po kagalingan. Ibigay mo po, Panginoon. At gawin din kalakasang espiritual, kalakasang pisikal, Panginoon. At sa lahat ng problema dumarating, ibigay mo po ang kalutasan, Panginoon. Habang kami tumatahak sa mga problema nito, nakanan mo po ang
Salamat po sa iyong salita. Salamat po sa iyong biyaya. Salamat po sa iyong mga marami. Tuloy ka pa po ng pagbatos sa amin. At sa amin po pag-uwi, ingatan niyo po ang bawat isa sa amin. Idako niyo po ng mga dalhati sa kanya-kanya po namin. At mula doon sa mga pag-iingat sa atin mula sa pagkatisod, ingatan tayo ng Diyos, paliwanagin ang kanyang mukha sa bawat isa sa atin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu, lahat ay magsabi ng Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. At magandang umaga po sa inyo lahat. God bless you all. At ikan po tayo sa pag-uwi. Natin po natin yung ating mga kapatid. Ito po. Kawayan po natin sila. Kumustahin niyo po. God bless you mga kapatid. Magpanahin tayo ng Panginoon. Music ministry, maiwan lang kayo sa ulit. Tuloy po ang fellowship mamaya, 3 o'clock. Regular fellowship pa. Regular. Ano po tayo, strict tayo sa oras mamaya kasi may meeting kami ng alas 5. Kailangan alas 5 tapos na yung gospel hour. 3 o'clock, 4 o'clock tapos na yung mga fellowship. So, yun naman po, ikan po tayo at pagpalain po tayo lahat ng Panginoon. Hanggang po tayo sa ating pag-uwi, balik po tayo mamayang hapon para po sa ating gospel hour.